Tinutukan ng liit ang mga virus pero malahigante ang kakayahan nilang pumatay ng napakaraming mga tao. Sa pag-unlad ng transportasyon at kalakal sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong lumaki ang banta ng mabilisang pagkalat ng mga infectious diseases. Sa Middle East, may MERS-CoV o ang Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Sa West Africa, may Ebola. Sa Asia naman, nagmula ang SARS at bird o avian flu. Samantala, nakababahala ang kamakailan lang, ipinahayag ng Chief Medical Officer ng England. Posibleng sala rin daw sa paglala at pagkalat ng mga sakit. Mismong mga gamot na akala natin panlaban sa mga ito, ang pag-abuso ng tao sa paggamit ng antibiotics. Dahil sa hindi tamang paggamit nito, marami ang nai-immune o hindi na tinatablan ang mga ito. Humihina ang resistensya ng katawan laban sa mga sakit, kaya mas madali itong tamaan o maimpeksyon. Kaya nga ba ang mga doktor mismo ang nagpapayo na huwag basta-basta uminom ng antibiotics nang hindi prescribed ng mga doktor. Samantala tila tuso rin daw ang mga virus o mga sakit. May kakayahan ang mga itong mag-mutate. Kaya nga ang mga sakit na matagal nang na-eradicate o nahanapan ng lunas, bumabalik. Katulad ng polio, tuberculosis at marami pang iba. Sa isang banda, kapag masyado nating sineryoso ang usapin tungkol sa mga sakit, baka lalo lang po tayong magkasakit. Ang mainam, palakasin ang ating katawan, kumain ng tama, matulog sa oras, mag-exercise para hindi na tayo dapuan pa ng mga ito. Tama ang lumang kasabihan, an ounce of prevention is better than a pound of cure.